Lalabas na eh! Nakangawing reklamo ni Bianca. Sa sobrang sakit ay napapairi na lamang siya. Sige, push! Mahigpit na hinawakan ni Bianca ang kamay ni Harold. Ang sakit! Sigaw niya at patuloy ang pag-iri. Wisit ka, Mr. David! Hindi na mauulit to! Muli ay binatukan niya ang asawa. Wala namang nagawa si Harold kundi saluhin na lamang ang mga batok niya. Bago pa man siya makapanganak ay bugbog sarado na sa kanya ang kanyang asawa. Sa mga hampas niya at minsan pa'y sinasampal niya rin ito. Namumula na nga ang pisngi nito. Malapit na! Push pa! Isang iri pa ang ginawa niya nang makarinig na siya ng iyak ng baby. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang iyak ng kanyang anak. Sinulyapan niya ang asawa at ang lapad ng mga ngiti nito habang tinitingnan ng kanilang baby. It's a baby girl, ani ng doktor. Ang puti niya. Dagdag pa nito. Yun na lamang ang huli niyang nakita dahil sa sobrang pagod at antok ay nakatulog siya ng tuluyan. Harold's POV. When I saw the baby, I was so happy. This is how it feels to be a daddy. It feels good. I feel like I want to hold and hug my baby right away. After manganak ng asawa ko ay nakatulog naman kaagad ito after ng ilang minuto. Bago pa man mailabas si baby ay puno na yata ng kalmot ang dibdib ko at mahapdi na rin ang mga pisngi ko sa sampal ni Bianca. Ngayon ko lang naramdaman ang hapdi ng mga ginawa niya kanina. Takot at kaba kasi ang nananaig sa akin kanina. Natatakot akong baka may mangyari sa mag-ina ko. Ngunit nang marinig ko ang iyak ng baby ay natulala na lamang ako. Lalo na nang makita ko ito. Parang hindi ako makapaniwalang nakita ko na ang anak ko. Inaalagaan pala ngayon ng mga nurse si baby at mamaya-maya din ay ihatid na dito kapag nagising si Bianca. Tinitigan ko ang asawa kong mahimbing nang natutulog. Umupo ako sa bakanteng upuan na katapat ng kama nito. Hinawakan ko ang kamay niya at unti-unting inilapit ito sa aking mukha para halikan. Ginawaran ko ito ng halik. Mas lalo pa kitang mamahalin. Kayong dalawa ng anak natin. Ilang beses kong ginawaran ng halik si Bianca. Huminto lamang ako nang marinig kong bubukas ang pinto. Napalingon ako at tumambad naman sa akin sila mommy at ang kaibigan ng asawa ko. Hindi ko matandaan ang pangalan niya. Son, kaagad na lumapit sa akin si Mom. Mom, kumusta si Bianca? Nasaan na nga po ko? Ayos lang si Bianca. Nakatulog siya after niyang mailabas si baby. Thank God. How about the baby? The baby is still under the care of nurses. Sabi ko na nga ba kayang-kaya ng beshi ko? Nagsalita naman ang kaibigan ni Bianca. Napansin kong nakatitig sa akin si Mom. Son, what happened to your face? Punong-puno ng pagtataka na tanong ni Mom. Hinawakan pa niyang aking muka. Siguro ang tinutukoy niya ay ang mga sampal ni Bianca. Magugulat ito kapag sinabi kong mga sampal ni Bianca, iyon kaya namumula ang aking muka. Sinampal ni Bianca? Tipid na sagot ko. Sinampal ka ni Bianca? Bakit? May ginawa ka ba na ikinagalit niya? Hindi ko kasi akalain ganoon palang mga anak ang asawa ko. Kailangan pa niya akong sampalin para lang umiri ng mas matagal. Yun na lamang ang sinagot ko. Hindi ko akalaing sa halip na kaawaan ako ay tinawanan pa ako ng mama ko. Naiintindihan ko si Bianca. Iiling-iling na sabi ni Mom. Amazon na pala yung beshi ko. Sabat naman ang kaibigan ng asawa ko. Narinig kong umungol ang asawa ko. Gumalaw ang kamay niya at unti-unting nagmulat ng mga mata. Tumitig muna ito sa amin ng ilang segundo. Ang baby? Nasaan si baby? Yun kaagad ang una niyang itinanong sa akin. She's fine. Hinawakan kong muli ang kamay niya at pinisilito. Sigurado ka? Yeah. Beshi, sabi ko sa'yo, kaya mo. Kinaya mo nga. Congrats, Beshi. Sumabat na naman ang kaibigan ni Bianca. Napangiti si Bianca. Salamat. Muli itong sumulyap sa akin at kaagad na binawi ang kamay niyang hawak ko. May kasalanan ka pa sa akin. Hindi pa tayo tapos. Tila pabulong na sabi nito at saka inirapan ako. Hi ma. Ibinaling nito ang paningin sa mom ko. Binating niya ito samantalang sa akin irap lang ang binigay nito. Pabuti naman okay ang lahat. Ay ni mom. Oo nga po. Sagot naman ang asawa ko. Mamaya-maya bumukas ulit ang pinto at pumasok ang isang nurse dala ang baby. Nandito na po ang baby niyo.
Lumapit ito sa kinahihigan ng asawa ko. Dahan-dahan niya itong ipinasa sa bisig ng asawa ko. Thank you, nurse. Hindi maipinta ang saya sa mukha ng asawa ko. Ang cute, komento ni Mom. Super duper cute, Beshi. Ang sarap pisilin ng pisngi. Pinaghalo yung mukha niyo. Komento rin naman ang kaibigan ni Bianca. Ano pangalan niya? Kaagad na sinilip ni Mom ang name tag na nasa paa ni Baby. Wow, Aliyah! Manghang sambit ni Mom. Ang saya ko dahil nasalayan ko na ang anak ko, ngunit sa isang iglap lang din pala, out of place na kaagad ako sa mag-ina ko. Nakatuon lahat ng pansin ni Bianca sa anak namin hanggang sa makauwi na kami ng bahay. Lahat ng oras niya ibinibigay sa anak namin. Halos ayaw na nga niyang ipahawak sa akin si Baby. 3 linggo na lumipas ngunit galit pa rin sa akin ang asawa ko. Natiis niya ako ng ganoong katagal habang ako gustong gusto ko na siyang yakapin at halikan. Hanggang ngayon hindi pa rin niya ako iniimikan. Ayaw niya ring magpahawak sa akin. Mag-uusap man kami kapag lang ibinibigay niya sa akin si Baby tuwing siya ay magbabanyo. Good morning, sir. Bati sa akin ang secretary ko. Simula ng mga anak si Bianca ay ngayon pa lang ako nakadalaw ng office ko. Hindi ko magagawang pumasok ng office kung alam ko mag-isa lang si Bianca sa bahay. Mag-isa lang siyang mag-aalaga sa anak namin. Pinatapos ko na muna ang ilang linggo na tuluyan ang makarecover ang asawa ko bago ako pumasok ng opisina. We need to talk, Miss Rosales. Baka akala ni Manny nakakalimutan ko ng atraso niya sa aming mag-asawa. Dahilan kaya hanggang ngayon hindi pa rin ako kinakausap ni Bianca. Galit pa din siya sa akin. About saan pong pag-usapan natin, sir? Kahit ilang beses pa siguro kitang tatanungin, hindi ka pa rin siguro aamin. Bakit mo sinabi sa asawa ko may relasyon tayong dalawa? Alam mo bang hanggang ngayon galit pa rin siya sa akin? Medyo tumaas ang boses ko. Maniwala po kayo, sir. Hindi ko po talaga sinabi yun sa asawa ninyo. So, anong gusto mong palabasin? Ang asawa ko nagsisinungaling? Hindi ko po alam kung bakit galit sa akin ang asawa niyo, sir. Gusto niyo po akong paalasin bilang sekretary niyo. Maaaring nagsisalo siya sa akin kaya ginagawa niya ako ng kwento. Maniwala kayo, sir. Nagsasabi ako ng totoo. Bullshit! Kilala ko ang asawa ko. Hindi siya gagawa lang ng kwento, Manny. Sir, hindi ko akalain luluhod ito sa aking harapan. Sir, wala po talaga ako sinabi sa asawa niyo. Tumayo ka, Miss Rosales. Tumayo naman ito. Nagmamakaawa ang kanyang mukha. Kahit pa nakikita ko sa kanyang aking ex-fiancé, hindi yun sapat para maawa ako sa kanya. I know my wife, Miss Rosales. I know she's not lying. From now on, you are fired. Mariin na sabi ko sa kanya. Sir, lumabas ka na, Miss Rosales. Sir, maawa naman po kayo sa akin. Huwag niyo po akong tanggalin, sir. Kailangan ko po ang trabahong ito. Umalis ka na, Miss Rosales. Kahit paano sabihin mo, hindi na magbabago ang desisyon ko. Ayoko magkasira kami ng asawa ko nang dahil sa'yo. Lumabas ka na. Sana hindi niyo ito pagsisihan, sir. Yun ang huling sinabi niya bago tuluyang nilisan ang aking office. Bianca's POV. Kanina pa naiiyak si Baby, tapos ko na rin naman siyang padidehin. Baka gutom na naman. Tumatagas na naman kasi ang gatas ko. Tumutulo na lang. Baby, nandiyan na si Mommy. Kinuha ko siya sa kanyang crib. Hinawi ko ang damit ko para lumabas ang kabila kong suso. Napangiti na lamang ako nang tumahimik ito. Gutom na naman pala ito. Habang pinadadado ko ito'y sinulyapan ko naman ang wall clock. 7:00 na. Mamaya-maya lang ay nandito na si Harold. Namimiss ko na rin naman ito ngunit ewan ko ba, bakit kailangan ko pa siyang tiisin? Ang taas rin talaga ng pride ko. Hanggat wala siyang ginagawang paraan para bumalik ang tiwala ko sa kanya at hanggat hindi ko nalalaman ng totoo kung nagsasabi nga ba siya ng totoo o talagang may relasyon sila ng kanyang secretary. Hindi malabo yun dahil siya na ang nagsabing kamukha ng kanyang secretary ang kanyang ex-fiancé. Baby, sa tingin mo nagsasabi ng totoo ang daddy mo? Ilang linggo na kasi hindi ko pa rin kayang patawarin ang daddy mo. Kung nagsasalita lang siguro ang anak ko, siguro sasagutin niya ang katanungan ko. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko. Maya-maya lang ay narinig ko ang pagbukas ng pintuan nitong kwarto. Pagmulat ko ng aking mga mata'y tumambad sa aking paningin ng asawa ko. Tumikim ito.
Nakatitig siya sa akin hanggang sa bumaba sa suso kong nakabalandra sa kanyang paningin. Muli siyang tumikhim. Inayos ko si baby. Itinago ko ng aking suso dahil tapos na rin naman ang dumede si Aliyah. Unti-unting lumapit sa akin si Harold, tumigil sa aking harapan. Walang imik na kinuha niya mula sa akin si Aliyah. Hinayaan ko na lamang ito. Ganito kami araw-araw, hindi nag-uusap. Action na lang ipinapakita namin kaya nagkakaintindihan na lamang kami. How's my baby? Lambing niya sa baby namin. Kagat-labi ko itong pinagmasdan habang isinasayaw niya si baby Aliyah. Nakamulat ang mga mata ni Aliyah habang nakatitig sa mukha ng daddy niya. How's your mom, baby? Is she still mad at me? Tila pabulong na tanong ni Harold sa anak namin. Hinayaan ko na lamang ito. Hindi ko pa din iimikan ito. Siguro bukas na lang kapag talagang buo na ang pasya kong imikan siya. Iniwan ko na lamang muna sila para maglinis na ng katawan. Ilang minuto din ako sa loob ng banyo. Paglabas ko'y tahimik na ang paligid. Nasilayan kong tulog na sa kama si Harold at si baby Aliyah naman ay mahimbing na rin na natutulog sa kanyang crib. Tinitigan ko ang kanyang maamong mukha. Hindi ko napigilan at hinaplos ko ang kanyang buhok. Kagat-labi na lamang akong napatitig sa kanya. Mahal pa rin kita, kahit na may kasalanan ka sa akin. Bulong ko at saka inalikan ng kanyang mukha. Good night. Hindi man lang ito nakaramdam. Tulog na tila pagod na pagod. Kinaumagahan, nagising ako sa iyak ni baby Aliyah. Baby, sambit ko tuluyang tumayo sa kama para puntahan si baby. Wala na sa tabi ko si Harold. Sigurado akong maaga na naman itong umalis or pumasok. Katulad ng daily routine ko, padadadehin ko si baby at saka pag nakatulog na ay magluluto naman ako. May crib din siya sa kusina, kaya habang nasa kusina ako ay nandoon din siya natutulog. Hindi na ako kumuha pa ng maid kahit na gustong gusto ni Harold na kuhanan ako ng makakasama dito sa bahay. Kaya ko naman, hindi naman ako nahihirapan. Gusto ko kasi na ako ang magbabantay kay baby Aliyah. Siguro kapag lumaki-laki na ito, saka ko siya pakukuhanan ng yaya. Tapos na ako magluto kaya umakyat na muna ako sa kwarto. Nakaagaw ng pansin ko ang isang camera sa bedside table. Ngayon ko lamang nakita ito. Siguro naiwan ito ni Harold. Nilapitan ko ito at dinampot. Nang mahawakan ko ito bigla na lamang itong nag-on. Lumiwanag ang screen. Nag-played ang video. Narinig ko ang boses ng asawa ko at boses ng isang babae. Kung hindi ako nagkakamali, si Harold at ang kanyang secretary ang nasa video. Napatakip na lamang ako ng bibig nang makita at marinig na tinanggal niya na ang kanyang secretary. Totoo ba ito? Tinanggal niya na ang babaeng haliparot na iyon? Maliwanag naman sa video. Sa pagkakataong ito ay napangiti ako. Tinanggal na pala ng daddy mo ang haliparot niyang secretary, baby. Gusto mo bang puntahan natin sa daddy? Bati na kami ng daddy mo. May nagawa na siyang maganda sa araw na to. Napangiti niyang mommy. Masayang kwento ko kay baby Aliyah. Pangiti-ngiti naman ito na tila ba naiintindihan ang mga sinasabi ko. Kamukha mo talagang daddy mo. Sana pala kagabi kinausap ko na siya. Pagbibihis lang si mommy, baby. Aalis tayo. Pupuntahan natin si daddy. Masayang paalam ko kay baby Aliyah. Binaba ko siya sa crib. Hindi naman ito umiyak kaya pwede ko muna siyang iwan sandali. Pagtayo ko pa lang ay nakarinig na ako ng ingay. May nagbukas ng pinto kaya napalingon ako roon. Hindi ko alam ngunit napangiti na lang ako. Wala namang ibang magbubukas noon kundi si Harold lang. Nagmadali akong humakbang palapit sa pinto ngunit ganoon na lamang ang pag-atras ko nang makitang hindi si Harold ang pumasok mula sa pinto. Nanlaki ang aking mga mata at umakyat ang kaba sa dibdib ko. Sino kayo? Pareho silang nakasuot ng bonnet kaya hindi ko nakikita ang kanilang mga mukha. Sinubukan kong tumakbo pabalik sa kinaroroonan ni baby Aliyah ngunit naabutan kaagad ako ng isang lalaki. Hinawakan niya ang braso ko. Sino kayo? Anong kailangan niyo? Paano kayo nakapasok dito? Nanginginig ang boses ko. Inaalala ko si baby Aliyah. Baka kung anong gawin nila sa amin. Iisa lang naman ang gusto namin. Sagot ng lalaking nakahawak sa braso ko. Pera. Pera? Wala akong hawak na pera.
Huwag mo kaming lokohin, babae. Alam namin na may pera ka. May pera sa bahay na ito. Nito, bigla na lamang nitong dinilaan ang braso ko. Kagad ko itong itunulak sabay takbo papunta sa anak ko ngunit kaagad na naman niya akong naabutan. Naiiyak ako sa takot. Lumapit sa anak ko ang isang lalaki. Mas lalo ako nakaramdam ng takot. Hindi ko na maipaliwanag ang nararamdaman ko. Huwag ang baby ko! Pumiyok ng tuluyan ang boses ko. Hindi namin sasaktan ang anak mo kung gagawin mo lahat na ipagagawa namin sa'yo. Ano ipagagawa niyo sa akin? Maniwala kayo, wala akong pera. Walang iniiwang pera ang asawa ko. Hindi rin naman ako may-ari ng bahay na ito kundi ang asawa ko. Gusto mo pa yatang sugatan ko makinis na balata yung anak? Pumili ka. Nang makita ko lumingon sa bintana isang lalaki nasa tabi ng crib ng anak ko ay kaagad ko sinipa ang lalaki may hawak sa braso ko. Napaigig ito at kaagad na sinapo ang pagitan ng kanyang mga hita dahil napuruhan ko yata siya doon banda. Wisit! Ang sakit! Wisit kang babae ka! Pagsisisihan mong ginawa mo! Habang patuloy ang pamimilipit niya sa sakit ay tumakbo kaagad ako palapit sa crib ng anak ko. Ngunit nandoon ang isang lalaki kaya nagmadali na lamang akong abutin ng flower vase para ipukpok ito sa ulo ng lalaki ngunit bago ko pa man magawa iyon ay nahawakan niya na ang kamay ko. Aba, talagang matapang ka? May bala ka bang tumakas? Gusto mo pa talagang mapahamak ang anak mo? Gigil na sabi nito. Pumangit pa ang hulma ng bibig nito. Mariin niya nang hinawakan ngayon ang aking braso. Nagbanta siyang susuntukin ako kaya napapikit na lamang ako. Doon ko naramdaman ang sakit ng suntukin niya ang sikmura ko. Para bang umikot bigla ang paningin ko ngunit hindi ako pwedeng mawala ng malay. Paano ang anak ko? Huwag ka na kasing magbanta pa na tumakas. Wala ka nang kawala kaya dapat lang sundin mo ang iutos namin sa'yo. Kapag hindi mo sinunod, buhay ng anak mong kapalit. Huwag niyong idamay ang anak ko. Nang dahil lang sa pera, handa kayong pumatay ng sanggol. Oo naman, Mrs. David. Kayang-kaya namin lalo pa't perang pinag-uusapan. Mahalaga ang pera dito sa mundo. Maawa kayo sa anak ko. Kung ano man yung gusto niyong kunin dito sa bahay, kunin niyo na. Hahayaan ko kayo sa lahat ng kukunin niyo. Hindi ako magsusumbong pangako. Aakuin ko lahat. Huwag niyo lang kami saktan ng anak ko. Nanginginig ang labi na pagmamakaawa ko. Wala din akong ibang choice kundi magmakaawa na lang. Aakuin ko lahat kahit pamagalit sa akin si Harold. Pasensya ka na, Mrs. David. Hindi lang yun ang gusto namin eh. Sa tingin mo ba, yun lang ang sinadya namin dito? Siyempre, hindi. Anong ibig niyo sabihin? Tawagan mo asawa mo. Ano? Bigay ka ba? Sabi ko, tawagan mo asawa mo. Sabihin mo sa kanyang hindi mo siya mahal at sabihin mong may iba ka na kaya iiwanan mo na siya. Umiling-iling ako. Hindi ko magagawa yun. Naglakad ang isang lalaki palapit sa baby ko. Sunod-sunod na tumulong aking mga luha. Oo na! Kaagad na pa siya ko nang makitang pinasadahan ng kutsilyo ang mukha ng anak ko. Very good, Miss David. Siguraduhin mo lang na sasabihin mo yun dahil kapag nagkamali ka at ibang sinabi mo, sumanya sa itong ginuhitan ang kanyang leeg. Isang pagkakamali, Miss David. Sasaksakin ko ang batang ito. Please, maawa ka. Huwag mong gawin yan. Oo, gagawin kong utos nyo. Nanginginig na sabi ko. Kinuha ko ang aking cellphone. Nanginginig ang mga kamay ko habang nakahawak sa aking cellphone. Sino ba talaga ang mga taong ito? Kung pera lang ang kanilang sadya, bakit kailangan ko pang siraan ang sarili ko sa sariling asawa ko? Sunod-sunod na nag-ring ang phone ni Harold. Ilang minuto nang nakalipas ngunit hindi pa ito sumasagot. Nagdarasal ako na sana huwag niya na lang sagutin. Bakit hindi pa sumasagot ang asawa mo? Inis na tanong sa akin ng lalaki na kahawak sa akin. Siguro busy siya sa mga oras na to. Nanginginig ang boses ko. Takot na takot ako habang nakatingin sa lalaki na kabantay sa anak ko. Natatakot ako na baka bigla na lang niyang saksakin si baby Aliyah. Huwag mong tigilan! Tawagan mo na tawagan! Sinubukan ko lang ulit tawagan si Harold. Hindi na maipaliwanag ang kaba ko nang marinig ang boses nito sa kabilang linya. Parang gusto ko na lamang humikbi.
Ngunit hindi pwede dahil baka marinig niya sa kabilang linya. Baby, malambing na bigkas ni Harold mula sa kabilang linya. Nabigla na lamang ako nang sabunutan ako na lalaki nakahawak sa braso ko. Huwag na huwag mo susubukang humikbi habang kausap ang asawa mo. Huwag na huwag ka magkakamali, Mrs. David. Alam mo ang kapalit sa konting pagkakamali mo. Mariimbulong ng lalaki sa akin. Nakakatakot ang kanyang boses. Baby, if you only knew how much I'd missed you. Nagsusumamo ang boses ni Harold sa kabilang linya. Kung alam mo lang din kung gaano kita ka-miss. Sana pala hindi na ako nagmatigas pa kagabi. Sana pala kinausap na kita kagabi at sana pala niyakap na kita ng matagal. Kung alam ko lang na mangyayari ito. May gusto ko bang sabihin? Gusto mo bang umuwi ako? Sabihin mo lang uuwi agad ako. Hindi pa rin ako nakaimik. Gusto kong umuwi ka na ngayon para maprotektahan mo kami ng anak mo mula sa dalawang lalaki na dito ngayon sa bahay natin. Sa mga lalaki may balak sa buhay namin ng anak mo. Gusto ko sabihin iyon ngunit pinigilan ko na lamang ang sarili ko. Buhay ni Baby Aliyah ang mga nganib kapag sinabi ko iyon. Baby, bakit ang tahimik mo? Wala ka bang sasabihin? Kung ganoon, bakit ka napatawag? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Sunod-sunod rin ang pagpatak ng luha ko. Bigla na lamang akong siliko na lalaki nagbabantay sa akin. Sumenyas ito. Umiling-iling ako. Hindi ko kayang saktan si Harold. Mahal na mahal ko siya. Itinuro niya sa Baby Aliyah. Nalaki ang aking mga mata nang itutok na isang lalakang kutsilyo sa tiyan ng anak ko. Diyos ko. Umiling-iling ulit ako. Gagawin ko lang gusto niyo. Inilayo ko sandali ang cellphone para hindi marinig ni Harold ang sinabi ko. Simulan mo na. Kung hindi, tutuluyan na ng kasamahan ko ang anak mo. Bulong sa akin ng lalaking mariing nakahawak sa braso ko. Mas lalong nanginig ang kamay kong nakahawak sa cellphone. Unti-unti ko itong inilapit sa akin tenga. Bianca, anong ingay yung naririnig ko? May kasama ka ba dyan sa bahay? Oo, meron. Mga masamang loob. Gusto kong ipagsigawan iyon. Wala. Mabuti na lamang hindi naman nanginig ang boses ko. Pinipilit kong huwag manginig. Bianca, may problema ba? Wala. Tipid ulit na sagot ko. May sasabihin lang ako. Sa wakas ay nagawa kong banggitin. Medyo inilayo na lalaki ang kutsilyo sa anak ko. Medyo nakahinga ako ng maluwag. Sumenyas ulit ito na ipagpatuloy ko. Anong sasabihin mo? Bigla na lamang inagaw na lalaki ang cellphone at inilayo ito. Sabihin mo makikipaghiwalay ka na sa kanya. Utos dito sa akin at saka ibinalik sa akin ang cellphone. Labag man sa loob ko ay dapat kong gawin. I love you, Mr. David. Pero para sa anak natin, kailangan ko tong gawin. Kailangan ko sabihin sa iyo to. Kailangan kong iligtas ang anak natin. Sunod-sunod na pumatak ang luha ko. Bilisan mo na! Anong iniiyak-iyak mo dyan? Mas lalo kang iiyak kung ang anak mo mamamatay. Kaya sabihin mo na sa kanya habang nakakapagtimpi pa ang kasama ko. Mariing muli na bulong sa akin ang lalaki. Tumutango na lamang ako. Bianca! Muli kong narinig si Harold sa kabilang linya. Harold! Panimula ko. Hindi ito sumagot sa kabilang linya ngunit alam ko naghihintay ito sa kasunod ng sasabihin ko. Maghiwalay na tayo. Pumikit na lamang ako. Nasasaktan rin ako. Ano? Maghiwalay na tayo. Gusto ko nang makawala sa'yo. Pumikit na lamang ako ng mariin. Labag sa loob ko ang lahat ng mga sinabi ko. Lahat ng yun ay utos ng lalaking nasa tabi ko. Sabihin mong hindi mo siya gusto. Utos ng lalaking ito. Hindi kita gusto. Sabihin mo na pera niya lang ang gusto mo. Napailing-iling ako. Ngunit dahil sa ginawa ko isa na niya sa lalaking nagbabantay sa anak ko. Sasabihin ko na. Sasabihin mo rin naman pala nag-iinarte ka pa. Pera lang ang gusto ko, Harold. Tell me it's just a prank, Bianca. Ramdam ko ang diin sa huling salita ng asawa ko. Ayoko siyang saktan. Kung alam niya lang.
Hilam sa luha ang aking mga pisngi. Bianca, tell me this is not true. Totoo ang sinabi ko, Harold. Pera lang ang habol ko sa'yo. Hindi kita mahal. Ngumiti ang lalaking nasa tabi ko. Very good. Bulong nito. Sabihin mong iiwanan mo sa kanyang anak niyo. Kagad ako napailin. Anong ibig mo sabihin? Sabihin mo na lang kung ayaw mong patayin namin ang anak mo. Napahilamos ako gamit ang aking mga palad. Sobra na. Sobra na ang pinagagawa nila sa akin. Hindi ito deserve ng anak ko. Sasabihin mo ba? Oo, sasabihin ko na. Natakot na naman ako nang muling sumenyas ang lalaki. Harold, isa pang sasabihin ko. What is it? Babawiin mo na ba sinabi mo? Hindi. Damn it, wife. It's not funny anymore. Iiwan ko sa'yo si baby Aliyah. Ikaw nang bahala sa kanya. Tinakpan ko ng tuluyan ang aking bibig. Para akong namamaalam at ang sakit-sakit. Tuluyang kumawala ang aking mga hikbi kaya biglang inagaw na lalaki sa akin ng cellphone. Bianca, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Huwag ganito. Narinig ko pang sabi ni Harold. Mas lalong lumakas ang hikbi ko nang tuluyang patayin na lalaki ang tawag. Bilisan mo na. Huwag ka nang umiyak dyan. Sigurado akong uuwi yung asawa mo. Bigla na lamang niya akong itinulak. Nasaan ang pera? Umiling-iling ulit ako. Patayin niyo man ako, hindi ko sasabihin sa inyo. Matapang na sigaw ko sa kanyang pagmumukha. Ha, ganoon. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang tapang mo. Binalingan nito ang anak ko kaya wala na akong nagawa kundi ituro sa kanila ang vault. Habang binubuksan ko ito'y panay ang sunod-sunod na pagtulo ng luha ko. Kinuha nila ang lahat ng laman ng vault. Napaupo ako ng tuluyan at tila wala na lakas ang aking mga tuhod na tumayo pa. Hoy! Tumayo ka dyan! Hinilan niya ako dahilan para mapatayo ako. Lupay-pay na ang aking katawan. Kunin niyo na lahat ng gusto niyong kunin. Kailangan mo sumama sa amin kaya umayos ka. Kung ayaw mong tuluyan namin ang anak mo. Ano pa bang gusto niyo? Sinira niyo na ako sa asawa ko. Kinuha niyo na rin lahat na laman ng vault. Kailangan mo sumama sa amin. Tanga! Sapilitan niya akong hinilang palabas ngunit nagmamatigas ako. Ang ano ko, hindi ko siya pwedeng iwan. Maawa naman kayo. Baby lang yung ano ko. Hindi pwedeng iwan ko siya dito. Pagmamakaawa ko. Sana man lang may konsensya kahit na konti ang mga taong ito. Hindi pa siya mamamatay ng ilang oras. Mamaya lang, sigurado ako na nandito ng asawa mo. Kaya bilisan mo na. Kung ayaw mong panahon namin kayong patayin ang anak mo. Habang hila-hila nila ako at patuloy rin ang paglingon ko sa crib ng baby ko. Baby Aliyah. Yun na lamang ang nasambit ko nang tuluyan na itong nawala sa paningin ko. Tuluyan na akong nailabas sa kwarto hanggang sa makababa ng hagdanan. Nagmamatigas pa rin ako. Gusto kong balikan ang anak ko. Gusto ko masiguradong ayos lang ang anak ko. Hindi baling ako ang masaktan, wag lang ang anak ko. Nawalan na ako ng pag-asa ng tuluyan na kaming nakalabas ng bahay. Pagdating sa guardhouse ay nakita ko si Manong guard na nakahandusay sa semento. Maawa kayo. Yung anak ko. Nakuha niyo na lahat. Sinunod ko na lahat ng iniutos niyo sa akin, please. Hayaan niyo akong bumalik sa anak ko. Walang kasamang anak ko, please. Maawa kayo. Baka kung ano mangyari sa anak ko, please naman. Hindi na ako mapakali habang palayo ng palayo kami sa gate. Natanaw ko ang itim na van nakapark sa tabi. Nang makahanap ng pagkakataon ay muli akong tumakbong pabalik sa bahay ngunit kaagad rin nila akong naabutan. Sa bunot at tadyak ang natamo ko. May kasama pang suntok sa sikmura ko. Halos umikot ang paningin ko. Nangihina ang aking katawan ngunit isa lang ang naisip ko. Ang anak ko. Kailangan niya ako. Kailangan ako ng anak ko. Dali-dali nila ako ipinasok sa loob ng van. Hinang-hina ang aking katawan. Wala nang lakas para manlaban. Saan niyo ako dadalhin? Nangihinang tanong ko. Kung saan hindi mo na mararamdaman ang sakit. Sagot ng isang lalaki, sabay tawa nito.
Hindi pa ako handang mamatay. Hindi pa ako handang iwan ang anak ko. Si baby Aliyah, siya lang ang nasa isip ko ngayon. Paano na ang baby ko? Maawa kayo sa akin. Ibalik niyo na lang ako. Nagmamakaawa ako yung ano ko. Baka kung ano mangyari sa kanya, wala siyang kasama. Baka sa mga oras na to, umiiyak na siya at nagugutom. Nagawa ko pa rin magmakaawa sa kanila kahit na alam kong imposibleng pakawalan nila ako.